What's up sa inyo mga pare ko? Andito na naman, it's your boy Jemo Boy. At hali kayo, samahan nyo ako sa aking pupuntahan for today's video. Ngayon nga pala ay meron kaming konting get together ng ilan sa ating mga friends. At eto na nga, andito na tayo sa kanto kung saan pasakay na rin tayo ng jeep. And while riding on the way to San Pablo City, sandali lang mga kaibigan, on the way na po, wait lang. At eto na nga, andito na tayo sa bayan or sa plaza mismo ng San Pablo. Ay ate, shoutout sa'yo, ingat sa pagtawid. Alright, so tatagpo na tayo sa ating mga friends. And eto na nga, ayan na. So salamat nga pala sa aking kumaring Juning, sa aking kapatid na si Juning. Salamat po sa ride. And hello din dito kay Baby Ali. Hi Ali. Inaanak ko pala yan. And here we are mga pare koy. Nga pala andito tayo sa Sulyap Gallery Cafe, Boutique Hotels and Restaurant. Ito po ang kanilang FB page. And it is located at Cocolan Village, Barangay del Remedios, San Pablo City. Ayan, so ganito kaganda sa Sulyap. Ayan, so medyo malikot lang yung camera, sorry na. Nga pala, meron sila ditong mga swimming pool, hotel, restaurant, gallery, museum na pwede nyong puntahan. Kaya eto na, bisita na kayo at i-try nyo ang ganda ng paligid. Sigurado mag-e-enjoy kayo mga pare koy. At ito nga, i-share namin sa inyo ang ilan sa aming experience dito sa Sulyap. Ngayon, lagi nating naririnig yung sinasabi ng iba. Ang alak daw habang tumatagal, lalong tumasarap. Depende yun sa alcohol content. Kapag cognac, brandy, whiskey, tatapang, habang tumatagal, lalong tumasarap. Iba nga yung whiskey, lalong tumatapang. Ngayon, pag wine, mababa lang yung alcohol content, maasim. Meron siyang temperature na dapat sinusunod. Sa ibang bansa kasi, this is imported from Spain, nasa cellar sa ilalim ng bahay. So, malamig doon. Dito sa Pilipinas, mainit. So, konting sinag lang ng araw, konting init, dumadaan siya sa fermentation, naging suka, umaasin. Kaya yung iba ginagawang cooking wine. Pero ito hindi na pwedeng inamin. Iyon po yung rason kung bakit kadalasan pag red wine, may kulay yung bote. Para
ma-protectionan siya sa liwanag at sa init. Kung gusto niyo mag-collection ng wine, kailangan nyo mag-provide ng wine chiller. Ano yun? Para siyang ref na wine lang talaga ang laman. Hindi advisable na ilagay sa ref. Kasi ang ref, nagpe-penetrate yung moist. Magpapawis yung loob, tatabang, magbabago yung lasa. Tapos, dapat laging nakahiga, lalo na pag pork. Kasi dapat nababasa yung pork. Pag itinayo mo yan, in-store mo na nakatayo, matutuyo, may tendency na kumupis. Magkakaroon ng siwang, may spoil yung lasa. Ngayon ay kung kaunti lang na wine chiller, kailangan nyo ng wine chiller. Pag gusto nyo ng maraming koleksyon, di ba isang buong kwarto kagaya nito? Kailangan ang aircon nyo 24 hours na bukas, walang patayan. Kasi once pinatay mo yan at uminit, wala na. Kaya na siya. Ito naman, saraw. Inabot yung saraw na jeepney. Jeep. Opo. Okay. Kapag mayroong kabayo sa ibabaw ng hood ng saraw jeepney, pag mayroong dumaang jeepney na may kabayo sa ibabaw, ibig sabihin saraw yan. Bawal maglagay ng kabayong ganito sa ibabaw ng ibang brand ng jeepney kasi patented yan. Nakarehistro. Minsan nagtaka ako, sabi ko, bakit may nilalagyan pa ng kabayo? Nakaka-distract sa driver. Bakit hindi ilagay sa ibabaw ng jeep para hindi pansin? Okay? So kung titignan natin, mukha lang siyang trademark. Ay, saraw yan, may kabayo eh. Pero kung tatanungin natin, yung mismong founder ng Saraw Jeepney, yung mismong nagtatag, kaya lang patay na siya eh. Halimbawa siya, buhay pa, tatanungin natin, Sir, anong ibig sabihin ng kabayo sa ibabaw? Sasabihin niya sa atin, hindi ito basta trademark lang. Isa itong simbolo. Okay, trademark, simbolo, parang iisa din naman ang ibig sabihin nun. Pero pag simbolo sa ating mga Pilipino, malalim ang pinanguhugutan. Okay, simbolo, para malaman nung bagong may-ari na bumili ng Saraw Jeepney, ang driver nito, maging sa mga pasahero nito, na yung founder ng Saraw Jeepney ay dating kutsero. Dati siya yung driver ng kalesa. Kaya siya nasa ibabaw ng hood. Di ba pag sumasakay tayo ng kalesa, yung hulihang bahagi ng kabayo yung makikita natin. At pag dumadaan yung kalesa, makikita natin yung mukha. Kaya nasa hood siya. So hindi siya palamuti lang or display ng jeepney. Simbolo siya na parang istorya niya from rags to riches. Ito, pagkaya nito. Alam ng marami. Sinawa ng plancha. Plancha di uling, to be precise, ang tawag nila dito. Nilalagyan siya ng uling, tapos ipapato sa pinatuyong dahon ng saging. So, akala ng iba, pampabango lang yung pinatuyong dahon ng saging. Pero yun ay pampadulas. Nagre-release siya ng oil na hindi naman harmful sa fabric. Kasi basta mo ipapatong sa tela to, sobrang init, masusunog. Natulong nung pinatuyong dahon ng saging, yung oil noon, yung langis, tudulas yan. Maski patong mo ng kaunti, huwag lang matagal. Hindi siya didikit. Hindi po ba magiging mancha yung oil? Hindi. Hindi siya mancha. O. Medyo iitim lang ang konti pero hindi siya mancha. Ngayon, akala ng marami, tayo na ng plancha, pero, may pa tayo ha? Meet the older version, older than this. Luma to. Inintroduce ito sa atin ng mga incheck ng panahon ng Kastila pa. During that time, ang mga Chinese kasi known sila sa pag-buy and sell through barter. Bibili sila ng gamit, nabili ito somewhere sa Europe, tatawid ng dagat, papatungan ng konti, then ibebenta ulit. Okay? Ang problema, nung pinakilala ito sa atin ng mga incheck, may language barrier, hindi natin sila nauunawaan. Kaya mas in-embrace natin yung pangalan binigay ng mga Kastila para dito. Ang tawag ng mga Kastila dito ay Prensa. Italian word meaning to press. So yung salitang Prensa, nag-evolve siya later in plancha. Kaya salitang plancha, galing siya sa salitang Prensa. Okay. Ngayon, paano ginagamit ito? Same technology. Lalagyan mo siya ng nagbabagong uling, papatong mo siya sa pinatindang ng saging. Pareho lang naman pala eh. Pahirapin natin ng konti. Kailangan natin ng makapal na basahan. Nawiwisikan mo ng konti. Papatong mo siya sa ibabaw. Hindi yung basang-basa. Wiwisikan mo lang kasi pag basang-basa, tumatagos yung init. Okay, so wiwisikan mo para lang
huwag mo ididikit sa paga. Pato mo siya dito sa ibabaw, over dito, iipitin mo ng daliri mo dito para hindi siya matanggal. Yun yung magsiserve na takip. Kasi may mga variety tayo ng uling na pumipitik na kapag pumitik pa naman may kasamang maliliit na paga. So bago pa man magkabutas-butas yung damit na pinaplantyo mo, tatakpan mo siya. So mahirap kasi kailangan dalawang kamay. Madali pa yun. Pahirapan pa natin ng konti. Di ba ang tawag ng mga kasila dito ay prensa, Italian word meaning to press. Meaning, to use this, kailangan i-press, angat, press, angat, press, angat, press. Ganun. Hindi ini-slide. Na mahirap. Ngayon, habang lumalakad ang panahon, nadadagdagan ang ating kaalaman. Nagiging matalino ang tao. Dati nun, dumadami yung choices. Halimbawa, kasarian. Dati nun, lalaki babae lang. LGBTQ++ na. Dati nun, status mo, single ka ba or married? Nagkaroon ng in-relationship, merong widow, tapos may it's complicated pa. Habang lumalakad ang panahon, nagkakaroon tayo ng mga choices. So, siguro, may nag-try, uy, madali i-slide. I-develop natin. So, habang din-develop yun, napagmasdan nila yung borde ng barko. Kaya matulis ito. Kasi ang barko, dire-diretso lang sa dagat. Para ma-reach yung mga packet, ma-reach yung mga kwelyo. Tapos, nagreklamo ulit, ay mahirap gamitin pag dalawang kamay. Lagyan natin ng takip para isang kamay na lang. Tapos ilipat natin yung hawakan sa gitna para maging balance. Kaya simula nung na-develop ito, hanggang ngayon, electric flat iron tayo ngayon. Isang kamay na lang sa mga malagyan tayo. So yung iba ang tawag nila dito, plancha di corona kasi mukha daw siyang corona. Yung mapapansin nyo yung hangin na pasan. Ang mayayaman ay yung pinigil yung mapawisan. Kaya gusto ng mayaman yun, na ayaw mahirap kasi mahal ang maintenance. Yung pinakahuli kong nakausap, almost 3 years ago, na nagpagawa niya. Imagine nyo, siningilan daw sila ng 1,500 per square feet. Imagine nyo yung sandala. So sila as 4 square feet, 6,000 isang sandala lang. Kasi yun yung ratan, ano po? Gawa siya sa ratan. Dito sa Sampal, ang tawag dyan ay Suliya. Sa parting Bulacan, ang tawag dyan ay Lala. Yun. So, mahal ang maintenance. Ito naman, gustong-gusto ng mahihirap. Mag-same price sila kasi mas mura ang maintenance dito. Kapag may okasyon sa bahay, i-assist sila ng down o plexus or liha. Kapag wala silang kakayahan gawin ng parmes, pinapahiran ng flooring siya tapos bubulutin. Magkada ng dudulas, di ba? Yun yung reason behind. Bakit kadalasan pag wood, medyo naka-recline. Madulas ka man, papasok hindi pa wood. Kaya kung sisipatin nyo, mas recline itong wood kasi hindi na sa storage. Pero dahil magaling mga Pilipino, para mas madali natin matandaan, kinukulik natin yung saliktang yun sa kung ano naman yung tinatago natin. Sa steak kasi ilalagay siya ng undergarments sa damit ng loob. So, kasi sando, medyas, underwear, yung mga tinatago dito. Pilipinas, Kumuda is short for kumot and conductor. Pero Spanish word talaga siya. Kumuda. Spanish word talaga siya. Magaling lang yung utak ng Pilipino na ipagkulit-galing. Okay? Mas nakilala ito bilang altar table. Nilalagay siya ng tela, bilang sila ng kulit-puti. Tapos po, pagsapit ng alas 6 ng hapon. Hindi siya na naging tradition sa atin na kailangan kumpleto yung pamilya para magsabay-sabay magdasal na tayo. Tradition yun ng araw. More pansin pag hindi ka magpapagaling. Ang regular design ng muda, kung hindi isa, laging dalawa lang ang drawing niya. Unahan ko po kayo dito. Ito ay tatlo. Pero kagaya ng sabi ko, kung hindi isa, dalawa, mayroon yung hanay. So regular design dito. Ang bihirang makita, kapag makakita ka na so pag ganito, pasadya ito. Kasi regular na dalawahan. Isa, gawin natin tatlo. So ito ay pasadya. So pag pasadya ang isang gamit, may option yung may-ari na nagpagawa nito na magdagdag ng additional feature. Kagaya ng lihim na taguan, tanging may-ari lang sa kayong kapitero ng mga dapat na nakakalam. Halimbawa na po kayo yung unang panahon. Kailangan yung tumayo. Protection nyo na may-ari lang yung nakakaalam ng mga lihim na taguan na yun. Naka-design ito taguan siya na baril. Okay. So, paano siya binubuksan? Tinutulak yung drawer, papatok. Yun yung unang gagawin.
tinutulak siya dito. Kasi pag tinulak mo siya sa ibang side, obviously, wala naman. Mangyayari. Pero pag dito, lulubog siya. Lulubog, kakaroon ka ng grip, kapitan. The next thing you need to do is pull it out, ilahin siya. Galing. Maring. Yung senyorita na 22. Pero multi-purpose, pwedeng pera, dokumento, yung mga titulo ng lupa o alahan. Pero sa totoo lang nga, maraming nagpapatunay ng unang panahon. Ito talaga dedication para sa karera. Pero alam niyo ba sa panahon ngayon, marami naman nagsasuggest na ideal daw ito taguan ng Mr. Cellphone. Hindi alam yung mission natin. Itong kabila, hindi siya nabubuksan kasi hindi yung magsisilbi ang pag-ipan. Dahil posible makakita tayo ng pupunta. Meron ng dalawang drawer. Umiling na naman sa gitna kasi. Lululo yan. Pinatulog na mabigat. Kagaya na sabi ko, ang disadvantage dito, may-ari lang nakakaalam paano pag biglang namatay yung may-ari. Bawa, kahit na pa rin ang ginagawa dito, alahan, o kaya titulo ng lupa, biglang namatay yung may-ari, syempre magkakaroon yung mga kamag-anak. Paano natin yung lupa? Pero yung may-ari. Isang loko-loko kamag-anak yung magsasabi. Hindi isang lalaki sa lupa. Natin dito. Okay, sige, natin magkakaroon sa akin. Ang galis. Babago na sa libro. Secret life. Pero ano po yun, hindi nasisili pag tinanggal yung ano? Pag wala kayong idea na nabuksan to, hindi ka makikilala. Okay. So, meron ibang kumuda na binago, kagaya nito. Binago yung disenyo. Regular na dalawahan, dito nilagay na sa gitna. Ito naman, dinisenyo dito, dalawa siya nakalakas. Okay. Ang obvious na obvious, kung may malakas sa lamig sa gitna. Masyadong siguro obvious kung dito siya nabubuksan. Actually, ito lang yan. Diversion lang yan. Pwede isipin na makakakita na siguro kaya nilagay na malaking space para maligan ang design sa lamig. Pero hindi siya dito nabubuksan. Aaninin mo ang salamin sa harap ng kumuda na ang laman ay kumuda at kumuda. Susukat mo rin kung dahil. Ito ay para sa alaas. Halimbawa, kumuha ka ng singsing. Tapos titignan mo kung bagay mo doon sa sarili mo. Kung malaking katanungan lang doon, maski ako nalilito eh. Pwede mo naman tignan ng diretso. Bakit kailangan pa na sa lalim sa sarili? Mga kaarte na pag-iwan. So yung alaas, dito na rin makikita. So, ito, kagaling yung drawer. Ito siya, magbubuhay. Pero kung titignan nyo, kasya pa rin ang cellphone dito. Talagang pipili ng cellphone nyo. Ako nga pala si Alan Zamora, ako yung curator. So, curator, wala akong ginawa dito kundi magsalita at magkwento regarding sa mga ginawa ng gamit sa gaya. Sorry kaya. Miniatured version ng furniture. Yung unang-unang papasok sa isip natin, lalo na sa mga kabataan na babae, siguro part yan ng sinaunang dollhouse. Diba? Pero alam niyo ba, bago pa man na-invento yung larong dollhouse, meron yung ganitong klaseng laruan. Laruan ginagamit ng mga matatanda para turuan ang gawain bahay ng mga bata. Yung parang, wala pang dollhouse. Paano nilalaro yan? Okay. Papaliwanag ko muna sa inyo kung paano ka magkakaroon ng ganitong laruan ng unang panahon. Wala pang dollhouse. Ano? Requirement. Dapat, i-head of the family, si tatay, karpintero. Napakaswerte daw ng araw. Pag ang makakatuloy ng isang babae, karpintero. Kaya niya mag-provide ng bahay, basta gawa sa kahoy. Furniture, basta gawa sa kahoy. Yung mga pinagtabasan nito, gagawin nilang toys para sa magiging anak nila. Gawa sa kahoy. So, ganun lang kasimple. Ngayon, paano nilalaro yan kung wala pang dollhouse? Ano yan? Pang-display. Ganito yung scenario. Halimbawa, para mas magaling mo maintindihan kung ano yung scenario.
Pinanay naglilinis ng loob ng bahay. Yung malalaking furniture, of course. Biglang dumating yung daughter niya galing sa eskwelahan, marahil galing sa galaan. Para hindi ko litin si nanay, bibigyan ni nanay ng task yung daughter niya. Anak, linisin mo din yung maliit. Pag nilingning po ang mukha ng bata, kasi feeling niya, uy, tanging kami ni nanay, lilinis yung malalaki. Ako naman, lilinisin ko yung maliliit. Pero yun po ay simpleng preparasyon lamang para pag lumaki sila na yung paglilinis ng Malaki. Training po yun. Kung mapapansin niyo yung mga larong dati, bahay-bahayan. It's actually a role-playing game at the religious form of experience niyo yung feeling ng nanay at tatay. Training yun para pag lumaki kayo ng iiyak. Luto-lutuan na nag-originate sa larong paliyok-paliyukan. Okay, bakit paliyok-paliyukan? Kasi obviously wala po kandera dito. Kaya paliyok-paliyukan. Palayok. Ito pa isa. Proof na bata pa lang tinutuan na. Hindi pa kayo nagtataka bakit noong unang panahon kapag naglalaro ang mga kababaihan sa looban o sa labas ng bahay, parati na lang silang may bit-bit na manika. Para maliit pa lang. Mag-alaga. Magalaga. So yung nangyayari sa loob ng bahay, kinukonvert nila sa laro para mag-enjoy yung bata kasi naglalaro sila eh. Kasi para matuto. Doon nagre-reflect yung lagi sinasabi ng mga lolo't lola natin. Ito pag may kapalipan tayo matatanda, hindi man sinasadya. Nababanggit nila yung kataga na mas simple ang buhay namin. Kasi para sila naglalaro lang eh. Which is true. Pero hindi natin alam sa panahon. Piniplay. Magalang kasi simple ang buhay. Ngayon kasi iba na ito, no? Galing na Pero porcelain, no? May mukha. Ito pang paswerte ng incheck. Amethyst. Galing siya sa cave. Pinag-test lang. Ito pa yung likod. Amethyst. Ano siya? Hindi siya yung gems. Ano siya? Parang mineral siya. Mineral. Pag tinunaw mo yan, parang glass lang. Hindi siya yung gem. Hindi pa ako nakakakita ng ibang kulay. Pero sabi nila may mga amethyst na ibang kulay. Ang ganda. May picture ka sa gitna. Picture lang ka. Patingin sa camera. Wow! Mga pare ko, nagpunta rin pala tayo sa Treehouse SPC Cafe and Playhouse located at City Subdivision, Magsaysay Street, San Pablo City, Laguna. Ito po ang Facebook page nila. Pasyalan nyo rin to, perfect spot to chill and baby friendly din siya mga pare ko. Dito rin pala tinagpo namin ang aming kaibigan na si G.